po sa ating lahat. February 2, 2025, morning devotion. Guys, na napakabuti ng Panginoon sa ating lahat dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong mag-serve sa Kanya. So bago ang lahat sa aking devotion, Lord, thank you Lord for this day, thank you Lord for the life, thank you Lord for the life of my employers, at thank you Lord po for the privilege, at let your will be done Lord sa aking buhay Lord, at sa mga manonood Lord, bless them all, especially din po yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas, at naway gamitin mo din po ang mga makikinig sa kanilang buhay for your God's glory alone. In Jesus' name I pray, amen. So, ang babasahin ko po ngayon ay ito po ako magdudula sa ang taga Colossus. Sa English po is Colossians. Basahin ko po dito. Ang babasahin ko po is hanggang sa dito po. Babasahin ko po siya hanggang chapter 1 verse 1 to 17. Yan. Chapter 1 and chapter 2. Chapter 1 and chapter 2 po ang aking babasahin for today. So, pauna po, ang sabi po dito ni Pablo sa verse 1 ng Colossians chapter 1 verse 1, si Pablo na apostle na ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid. Verse 2, sa mga banal na tapat, mga kapatid ni Kristo na nasa Colossus, sumasa inyo nawa ang biyaya ng kapayapaan mula sa ating Ama. Verse 3, ang pasasalamat para ng mga taga Colossus. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming panalangin para sa inyo. Verse 4, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Verse 5, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Verse 6, na dumating sa inyo, gayon din naman ang kung paano ito namunga at lumago sa buong sanlibutan, at gayon din naman sa inyo mula ng araw ng inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Verse 7, ito ay ang inyong natutunan kay Epapras na aming minamahal na kapuang alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo, at siya rin naman ang amin
Amin ay nagpahayag ng pag-ibig sa Espiritu. Kaya't mula ng araw na iyon, marinig ito, hindi kami tumigil sa pananalangin para sa inyo. Paghiling sa Kanya ay punuin ng kaalaman ng Kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Verse 10, kayo'y lumakad ng marapat sa Panginoon na lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga ng bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. So ito mo, tandaan niyo po natin, lumalago. Naway palakasin kayo ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak. Verse 12, nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat makabahagi sa mana ng banal na kaliwanagan. Verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Verse 14, sa Kanya ang mayroong tayong katubusan at siya'y kapatawaran ng mga kasalanan. So kita niyo po ang ang Panginoong Diyos ang tumubos po sa atin. So si Kristo ang pangunahi sa lahat ng bagay. Siya ang kalarawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging ang trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ang una at sa lahat ng bagay at sa lahat, kita niyo, siya po lahat-lahat. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahawakan sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan at iglesia. Siya ang panimula at panganay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Sa pamamagitan niya ang pagkakasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili at lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit. Ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng Kanyang dugong krus at kayo nang dati ay hiwalay at kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa ay pinagkasundo niya ngayon sa Kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung gayoy, nagpatuloy na matatag sa matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa ng Ebanghelyo ng iyong narinig at ipinarangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Akong si Pablo ay naging ministeryo ng Ebanghelyo ito. Kita nyo guys, no? Si Kristo ang pangunahin sa lahat-lahat ng bagay, di ba? Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki dahil siya po talaga, siya na po ang una sa lahat. Siya po ang larawan ng Diyos, yan. Siya po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, yan. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, at ang mga bagay na nakita ng mga bagay na hindi nakikita, maging ang trono ng mga Panginoon, maging mga pinuno o mga kapangyarihan sa lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan ng so, kita nyo, kahit ikay presidente, kahit ikay prinsipe, kahit ikay pinakamayaman, alam mo, hiram lang sa Kanya ang ating tinatamasa ngayon. So, napakaliwanag po siya lahat. Siya lahat ang nagmamay-ari sa atin. So, dapat po tayo paggamit sa Panginoong Hesus. Siya po mismo ang una sa lahat. Siya po ang una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay na huwakang sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan. Ang iglesia siya ay ang
pasimula sa panganay mula sa patay upang siya'y maging pangunahing lahat ng mga bagay sapagkat minagaling niya ang buong kapuspusan at manirahan sa kanya. At sa pamagitan niya ay pagkasunduhin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng bagay sa lupa man o sa langit at ginagawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dunggo ng kanyang cross niya. At kayo na ang dati ay hiwalay sa mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masasamang gawa at ipinagkasundo niya ngayon ang kanyang katawang laman sa pamagitan ng kamatayan upang tayo ay iharap na banal sa dungit. Kung gayoy magpapatuloy ang matatag at matibay na pananampalataya at pagkilos at pag-asa ng Ebanghilyong narinig, ipangaral lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Ayan. Kaya ang ating pagkain po habang tayo nabubuhay, ipangaral ang salita ng Panginoon po dahil po yun po ang kanyang kautusan. Yun po ang ating pagkain yan. Ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulan ipinagkatiwala ng Diyos sa inyong upang kayo lubos na maipahayag ang salita ng Panginoon. Ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon, sa alinlahing ngunit ipapahayag sa Kanya ng mga banal. Yan. Alam niyo po, mapapalad po tayong mga tinawag dahil kayo po talaga yung kayo po yung talagang naghahasik, kayo po yung nagpapatuloy para po maihayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Dahil po sa ating pagpapahayag ng salita ng Panginoon, hindi lang po dapat naihayag, dapat makitaan po natin sa ating pamumuhay. Alam niyo po, tayo po ay talagang ang puso natin ay for God's glory. Alam niyo po, andun po yung maawain ka kahit di mo siya kilala. Yung tinuturoan mo yung tawa. Alam niyo po ang tamang pagdidisiplina, lalo na po sa mga kamag-anak, kaibigan at malapit. Yung itama po yung mali. Yun po ang tamang pagdidisiplina. Hindi po yung kahit mali na siya, kampi mo pa rin. Hindi po yun. Mali po yun. Ang tama pong pagdidisiplina sa ating sa ating buhay is itama po natin yung mali. Dahil po ang mali ay mali, ang tama ay tama. Yun po ang ng Panginoon. Mali is, siyempre, pagka gumawa ka ng mali, alam mo nang ang tama, nagbubulag-bulagan ka pa rin. Ito po ang ating tatandaan. Pag tayo po talaga, ang ginagamit ng Panginoon, unahin po natin yung salvation. Huwag yung sa bulsa. Huwag po yun. Kasi nagmumukhang pera po ang Panginoon dahil po sa maling pagtuturo. Alam niyo po, ang main topic po ng Bible is salvation. Yung sa pera lang po is pangalawa lang po yan. Dahil we need our money to pray. But I don't against, lalo na po sa mga churches na nangailangan po talaga ng financially. Through our giving, alam niyo po, pag lahat po tayo nagbibigay from the bottom of the heart, alam niyo po, it's a miracle. Bakit po? Hindi po lahat is na tinawag po is mapagbigay. Alam niyo po na ang talagang ministeryo po ni Lord Jesus dahil nagpunta dito is giving. Di po ba ang Panginoon, ang ministry niya po talaga. Kaya po tayo, isinalba is giving. Ibinigay po yung nag-iisang anak para matubos po sa atin. Tayo naman, kumbaga kakainin na lang natin, lulunukin natin, ini-ignore pa natin, sinasabihin pa natin, ay adola amin. Yan po ang salitang mga Ilocano. Bagik-laing. Alam niyo po, ang ako, alam mo, is a kind of selfishness. Alam niyo po is, nagbibigay po tayo, hindi ko naman po sinasabing ibigay nyo lahat yung kung anong meron po. Ang totoong giving po, yung pagpaparaya, kahit niloko ko na, okay lang yan, yung ibigay mo sa Panginoon. Kumbaga, ibigay lahat sa Panginoon. Ang giving po na tinatawag is yung pag may kailangan tulungan mo. Kapag kailangan ng kasama, samahan mo. Huwag yung sasamahan mo lang yan
mayroong maraming excuses. Alam niyo po yung maraming excuses sa buhay. Titignan mo kapatid, tumanda ka na lang. Hanggang excuses ka pa rin. Alam niyo po yung maraming excuses, yun po yung may sakit sa puso. Alam niyo ba yung sakit sa puso? Ayaw, kumbaga sa Tagalog, ayaw madugaan. Kumbaga, ayaw mabawasan yung pera. Alam niyo po, yung pera po is kasangkapan po lang yan sa ating buhay. Alam niyo po yung pera, yan po natitis yung yung faith ng tao minsan. Ayaw mabawasan, pero napakaliwanag sabi ng Panginoon ng Biblia, ang lahat-lahat ng bagay ay sa Panginoon. So kung pinagkatiwalaan ka ng malaking amount, tulungan mo yung dapat tulungan. Pero be wise, be discerning, kasi kahit mapa-pastor, mapa-members, mapa-leaders, maduga pa rin yan kahit nasa simbahan. Hindi po lahat. Pero hindi po lahat. But ako lang, ito, one thing for sure, ikaw po kapatid ang unang makilala kung ano ka na sa Panginoon. So hanggang dito na lamang po at mga taga Chunwan, nandito lang po ako sa park. Kung gusto niyo po ng free learning lessons po ng guitar, I'm willing po. Basta willing lang po din po yung puso niyo na matuto. So have a nice day and God bless everyone. Bye-bye!